Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pong nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po maulan, pero batiin din po natin ang ating katabi ng magandang gabi. Alam po natin na kapag araw ng Biyernes, ito po ay araw na inilalaan po natin upang tayo po ay magbigay papuri, parangal at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na pagpupugay ang atin pong mahal na Senyor, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Isama din po natin sa ating misa ngayong gabi ang mga kababayan at mga kapatid po nating nasalanta ng bagyo. Mga kapatid, sino po ba talaga ang tunay na nakakakilala sa ating sarili? Bakit ko po tinatanong iyon? Marahil ang sagot niyo naman doon, obvious naman po, Father. Ang tunay na nakakakilala sa ating sarili, una sa lahat, ay ang ating sarili. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na binabase natin yung ating pagkilos, binabase natin yung ating pag-iisip, base din sa kung ano ang gustong sabihin ng ibang tao. Kaya nga, may mga pagkakataon sa buhay natin, tinatanong din natin ng iba, ano ba ang nasasabi niya tungkol sa atin, sa akin? Ano ba ang pag-iisip niya kapag kasama ninyo ako? Minsan kapag sinabi, alam mo, ang sabi nila, ganito ka daw. Kaya minsan, nagiging conscious ka na sa iyong pagkilos. Nagiging conscious ka na sa iyong pag-iisip. Minsan, nagiging conscious ka na din sa iyong pananalita. Pero bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin, mga kapatid, sa unang parte po ng ating ebanghelyong napakinggan, tinanong din ni Jesus ang kanyang mga alagad. At anong tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sino ako ayon sa mga tao? At ano ang sabi ng kanyang mga alagad? Kayo daw po si Juan Bautista. Kayo daw po si Elias.
At tandaan natin mga kapatid, nung mga panahon na iyon, ito po ay tinitingala, itong mga nabanggit na persona na ito, ay mga taong tinitingala nung mga panahon na iyon. Sila ang pinakikinggan, sila ang pinaniniwalaan. Pero anong tanong ni Jesus? Sino ako para sa inyo? At anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Mesiyas ng Diyos. Mga kapatid, ang pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus, kailanman hindi natin pwedeng mapaghiwalay. Ang pagka-Diyos at ang pagkatao ng mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi nagbago. Dahil nung naging tao si Jesus, siya'y Diyos. At ipinakita niya sa lahat ang kanyang pagka-Diyos. At paano ipinakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos? Sa kanyang pag-ibig para sa lahat. Hindi yun nagbago dahil yun ang gusto ng mga tao. Bagkus nanatili yung pagka-Diyos ni Jesus bilang isang tao sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. Paano ipinakita ng Diyos o paano pinakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y naging tao? Siya'y naging maawain, nakapagpatawad ng mga may kasalanan. Paano ipinakita ni Jesus ang pagka-Diyos nung siya'y naging tao? May mga pagkakataon na tumutuligsa din siya sa mga pagkakamali ng iba. Tinatama niya din ang pagkakamali ng iba. Pero kailanman hindi inisip ng Diyos na yung kanyang pagkatao ay base sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Bagkus yung pagkatao ni Jesus dito sa lupa, base yon sa kanyang pagiging Diyos. Mga kapatid, ano po ang hamon nito sa atin? Maraming pagkakataon na madali po maging mabuti sa harapan ng ibang tao. Madali pong maging pleaser ng ibang tao. Madaling sabihin ng ibang tao, mabait tayo. Bakit? Kasi tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Kasi araw-araw tayo nasa simbahan. O dahil alam natin na ang tunay na nakakakilala sa ating sarili ay hindi lamang ang ating sarili. Bagkus ang tunay na nakakakilala sa ating sarili, walang iba kundi ang Diyos. At kung kilala tayo ng Diyos, mga kapatid, dapat itong sumasalamin sa ating buhay, may nakatingin man o wala. Madali pong maging mabait sa harapan ng ibang tao. Pero ang tunay na kabaitan ay nalalaman ng ating sarili at ng Diyos. It is always easy for us to be good in front of other people. But to be truly good is always between us and God. Sana po sa araw na ito, wag lang natin ibase yung ating pag-uugali dahil sa kung ano ang iisipin ng ibang tao. Bagkus yung ating pag-uugali, kagaya ni Jesus, laging nakaugnay sa Diyos. Laging nakaugnay sa kabutihan ng Diyos. Laging nakaugnay sa pagmamahal ng Diyos. Kung mabuti ka sa harapan ng ibang tao, sana mabuti ka din sa mata ng Diyos. Kung ikaw ay tapat sa harapan ng ibang tao, maging tapat ka din sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay magalang at masunurin sa harapan ng ibang tao, maging masunurin at tapat ka din sa harapan ng Diyos. Ang tunay na pagpapakabuti ay hindi pagpapakitang tao.
kundi ang tunay na pagpapakabuti kung nakaugat ang buhay natin sa Diyos. Mga kapatid, kung tunay tayong deboto ng Diyos, kung tunay tayong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag lang tayong maging deboto sa harapan ng ibang tao. Ngunit maging tunay na deboto tayo ni Jesus. At ang tunay na deboto ni Jesus, isinasabuhay ang kanyang turo at gawa, may nakatingin man o wala. Amen.